Hi mga Kalane! Welcome back to my YouTube channel, Alina Vines. Kamusta po kayo? Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang benepisyo na madalas naiiwan sa mga updates. Ang deaths as survivor pensioners ng SSS. Yes, hindi lang po retirement at disability ang may increase. Tayo rin pong mga naulila, byuda ng yumaong miyembro ng SSS ay makakatanggap ng 5% increase taon-taon simula September 2025. Pero Kalane, bakit nga ba 5% lang? At paano mo malalaman kung magkano ang dagdag sa pensyon mo bawat araw? Dito, hihimay-himayin natin ang buong detalye, hindi teknikal, hindi nakakalito, simple, malinaw at may kwento. Unahin natin ang pinaka-basic pero laging nalilito ang mga tao. Sino nga ba ang tinatawag na death o survivor pensioner? Death pension, ito ay natatanggap ng pamilya ng miyembro ng SSS na namatay habang active pa o qualified na. Survivor pensioner, ikaw ito kung nakakatanggap ka ng buwanang pensyon mula sa SSS bilang dependent ng iyong yumaong miyembro. Ang karaniwang beneficiary, legal na asawa, anak na menor de edad, legitimate or illegitimate, anak na PWD o may special needs kahit over 21, magulang kung walang asawa o anak ang namatay. Halimbawa, si Aling Pina, 68 years old, 3 taon na byuda, kada buwan tumatanggap siya ng 3,000 pesos mula sa SSS bilang survivor pensioner ng kanyang asawa. Siya ay pasok sa tinutukoy natin dito. Ngayon, ito ang tanong ng karamihan. Bakit 5% lang kami? Diba 10% ang increase ng mga retiree? Hindi sa hindi patas Kalane, ito po ay nakabase sa batas at structure ng SSS bilang insurance system. Tandaan, ang retirement at disability pensioners ay sila mismo ang miyembro na naghulog ng kontribusyon, pero ang death at survivor pensioners ay mga benepisyaryo. Hindi sila mismo ang naghulog. Kaya po ang natatanggap nating pensyon ay percentage lamang ng dapat sanay makukuha ng namatay na miyembro. Ang increase na 5% ay nakabase lang sa actual amount na tinatanggap mo ngayon, hindi doon sa full pension ng yumao. Ang pagtaas na 5% ay kinukuha sa actual amount na natatanggap mo ngayon at hindi mula sa original na 6,000 pesos na pension ng yumao. Ito ang mas makatotohanang adjustment dahil ang pagtaas ay nakatuon sa kasalukuyang halaga ng iyong pensyon at hindi base sa pensyon ng namatay. Sa madaling salita, ang 10% increase ay para sa mismong miyembro. Ang 5% increase naman ay para sa mga benepisyaryo na umaasa sa benepisyo ng miyembro. Ito ay isang uri ng balanseng pagpapatupad ng batas ng SSS upang maprotektahan ang pondo para sa lahat. Halimbawa, kung ang asawa mo ay qualified sana sa 6,000 pesos monthly pension, kung siya ay buhay, bilang asawa, maaring ang makuha mo ay 3,000 pesos, kaya ang 5% increase ay galing sa 3,000 pesos, hindi mula sa 6,000. Step-by-step computation ng 5% increase. Tingnan natin ang isang sample. Kung ang pension mo ay 4,000 pesos sa 2025, dadagdagan niya ng 5%. Iyon ay 200 pesos. Kaya magiging 4,200. Ngayon, pagdating ng 2026, ang base na natin ay 4,200 na. Diyan na natin kukunin ang panibagong 5% na 210 pesos na. Kaya ang bagong pensyon mo ay 4,410. At sa 2027, ang base na natin ay 4,410 na. Ang 5% na yan ay 2,250. Kaya ang kabuang pensyon ay magiging 4,630 and 50 cents. Makikita mo na kahit 5% lang, tuloy-tuloy ang paglaki ng halaga taon-taon. Ang increase po ay taon-taon at nakapatong ang dagdag sa huling amount, kaya habang tumatagal, tumataas din ang value ng 5%. Ito ang good news, hindi mo na kailangan mag-apply. Ang SSS ay mayroong automated system. Kapag ang pangalan mo ay nasa listahan ng mga aktibong pensioners bago ang August 31, 2025,
automatiko nang idadagdag sa iyong monthly pension ang 5%, hindi na kailangan pang pumunta sa SSS branch, pumila o mag-submit ng mga Malaking ginhawa ito lalo na sa ating mga senior citizen. Madalas ang mga byuda, ang mga udila o mga magulang na umaasa sa pension ay tahimik lang. Hindi sila madalas na pag-uusapan sa media. Pero ang bawat 200 pesos, 300 pesos na dagdag sa pensyon ay malaking bagay. Pwedeng pambilihan ng gamot para sa maintenance, pambayad sa kuryente, o dagdag sa budget sa ulam. Kaya itong update na to ay hindi lang tungkol sa pera kundi tungkol sa pag-asa at dignidad. Para tapusin ang episode na ito, tandaan ang 3 P, pensyon, pagtaas at pagbabahagi. Pensyon, kung ikaw ay survivor, may karapatan ka sa benepisyo. Pagtaas, 5% bawat taon automatic for 3 years, 2025 hanggang 2027. At pagbabahagi, ito ang pinakamahalaga. I-share ang video na ito sa mga mahal sa buhay mo na maaaring tumanggap ng SSS Death Pension. Minsan, ang kaunting impormasyon ay malaking tulong. Ako si Elena at nandito ako para maging boses ng mga Pilipinong nangangailangan ng impormasyon. Huwag kalimutang mag-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka. Disclaimer, ang mga impormasyon na ibinahagi sa video na ito ay base sa mga pampublikong pahayag, media briefings at announcements ng Social Security System or SSS ukol sa kanilang planong pension reform program na magsisimula sa Setyembre 2025. Sa kasalukuyan, wala pa pong inilalabas na official circular implementing rules o final computation guidelines ang SSS para sa 5% increase ng survivor at death pensioners. Lahat ng halimbawang computation sa video na ito ay approximation o sample lamang at maaring magbago depende sa opisyal na memo o circular na ilalabas ng SSS sa mga susunod na buwan. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng malinaw, maagang impormasyon at edukasyon at hindi ito kapalit ng opisyal na dokumento o legal na payo. Para sa pinakatumpak, legal at opisyal na impormasyon, maaaring bumisita sa www.sss.gov.ph, magpadala ng mensahe sa verified Facebook page ng SSS o tumawag sa kanilang hotline na 1455. Tandaan, ang mga benefit policies ay maaaring magbago batay sa bagong batas, resolusyon o SSS board decisions. Kung may duda ka o gustong i-confirm ang status ng iyong pensyon, mas mainam pa rin ang personal na verification mula sa mismong ahensya. Ito pa sa lane ng Elena Vines, tandaan ang kaalaman ay susi ng